Hello mga bata! Kamusta po kayo? Ako si Teacher Abigail at masaya ako na makasama kayo dito sa isa pang CBC online na klase sa inyong tahanan. Kaya tara na! Nasurpresa ka na ba nang biglang umulan at nabasa ka dahil hindi ka nakapaghanda? Nangyari na rin ito sa akin at grabe talaga, di ba? Ano kaya si tingin mo ang mga pag-uugali na hindi nakakapagpasaya sa Diyos? Nagsisi ka na ba dahil sa isang ugali na hindi maganda at nagpasya kang baguhin ito? Natutunan natin mula sa mga palatandaan ang tungkol sa katapusan na. Kunting panahon na lang at tayo ay mabubuhay kasama ng Panginoong Hesus sa langit. Pero, naalala mo ba ang mga palatandaan? Tama! Ang lahat ng palatandaang ito ay patunay na ang ating paglalakbay sa mundong ito ay matatapos na. Kaya nga hindi tayo dapat magduda sa kung ano ang inihahanda ng Panginoong Hesus para sa atin. At makatitiyak tayo na ang kanyang inihahanda ay mas sigit sa kung ano ang paghihirap at sakripisyo na ginagawa natin upang manatili sa tamang landas at iyon ay si Hesus. Ngayon, bumalik tayo sa naging tanong ko kanina tungkol sa pag-ulan. Para maprotektahan ang ating sarili sa pag-ulan, gumagamit tayo ng payong at raincoat, di po ba? Mayroon ding isang bagay na kayang magprotekta sa atin upang manatili tayo sa tamang landas. Naaalala mo ba? Ano kaya ito? May nakakaalala ba kung ano ito? Tama po, ito ay ang pagkatakot sa Diyos. Ito ang ating tagapag-alaga, ito ang ating proteksyon. Alam mo ba kung ano ang pagkatakot sa Kanya? Ang pagkatakot sa Kanya ay pagpapakita ng paggalang sa Diyos. Ang isang bata na may takot sa Diyos ay laging ginagawa ang tama at laging hinahangad ng pasayahin siya. Ano ang dapat nating gawin kapag hindi natin napapasaya ang Diyos? Kailangan nating magsisi at huwag nang bumalik sa mga maling ginagawa natin. At ngayon naman, upang mas matuto pa tayo, isaulo natin ang salita ng Diyos na nagsasabing, nakasulat ito sa libro ng Mateo, chapter 3, verse 8. Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Tama! Ibig sabihin, ang isang bata na may takot sa Diyos ay nakikita sa kanyang pag-uugali na siya ay nagsisisi sa kanyang pagkakamali. Ang Panginoong Hesus ay nag-iwan sa atin ng isang halimbawa na sinabi sa isang talenghaga na nakasulat din sa aklat ng Mateo, chapter 21, verse 28 to 32. Binanggit niya ang tungkol sa dalawang anak na lalaki at ang isa ay humingi sa kanya ng pabor. Sinabihan ng ama ang panganay na pumunta at magtrabaho sa kanyang taniman ng ubas. Gayunpaman sinabi niya, hindi ako pupunta doon. Pero inisip-isip niya ito at nagbago ang kanyang desisyon, kaya nagpunta na lang siya. Sa madaling salita, pinagsisihan niya ito. Pinuntahan ng ama ang isa niya pang anak at ibinigay ang parehong utos. At ang sagot naman niya ay, oo, pupunta ako. Pero nang dumating ang oras na kailangan niya nang umalis, hindi siya pumunta. Pagkatapos, tinanong ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, sino sa kanila ang gumawa ng kalooban ng kanyang ama? Ano sa tingin niyo? Tama, ang panganay, dahil nagpakita siya ng takot at iyon ay ang paggalang sa kanyang ama at pinagsisihan ang sinabi niya. Tulad nga ng ginawa niya at nakita iyon sa kanyang naging ugali at iyon ay nagtrabaho siya sa ubasan ng kanyang ama. Ang isa naman ay nagpakita na wala siyang paggalang sa kanyang ama dahil bukod sa pagsisinungaling ay hindi rin niya ginawa ang ipinapagawa ng kanyang ama. Mga bata, napakahalaga ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Siya ang pumipigil sa atin na gawin ang ating sariling kalooban at nilalayo ang ating sarili sa Kanya. At kung sakaling nagkamali ka dahil gumawa ka ng isang bagay na alam mo na hindi nakakapagpasaya sa Diyos, pagsisisihan mo ito ng tunay at hilingin sa Diyos na tulungan ka upang hindi muling magkamali. Dahil ang Diyos ay nasisiyahan sa mga nagpapakatotoo at maaawain sa mga may takot sa Kanya. Oras na para manalangin. Ngayon naman ay hihilingin natin sa Diyos na tulungan at patawarin tayo sa lahat ng ating nagawa.
Kaya ipikit mo ang iyong mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at manalangin tayo. Sa pangalan ni Jesus, aking Diyos, pumapasok po ako sa iyong dakilang presensya. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa ibinigay mong mensahe sa akin. Panginoong Diyos, humihingi po ako ng tawad sa mga nagawa ko na hindi nagpakita ng takot sa inyo. Panginoong Diyos, humihingi po ako ng kalakasan upang magkaroon ako ng takot sa iyo at manatili sa tamang landas hanggang sa huli, aking Diyos. Ito po yung aking panalangin. Isinusuko ko lahat sa inyong kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman, paano kung isabuhay natin ang lahat ng natutunan natin dito? Diyan sa iyong tahanan, kumuha ng isang papel at sumulat ng sulat ng pagsisisi. Tama, magiging totoo ka ngayon. Magdodrawing o magsusulat kung ano ang ginagawa mo hanggang ngayon na hindi nakakapagpasaya sa Diyos. At kapag tapos mo na, kunin ang iyong papel at manalangin ng may pagsisisi. At sa gayon ay pagpapalain ka ng Diyos at manatili sa tamang landas. Nakarating na tayo sa pagtatapos ng ating klase, mga bata. Pero magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Paalam, aking mga munting kaibigan, at pagpalain kayo ng Diyos.